Suportado ng DOH ang panawagang ibaba sa 30 kilometers per hour ang speed limit sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Makatutulong daw ito para mabawasan ang mga aksidente sa kalsada. Narito ang report ni JC Cosico. Bakas pa sa kaliwang mata ni Marlon ang peklat matapos maaksidente sa motorsiklo ilang taon na ang nakararaan. Medyo tumabingi rin ang kanyang muka. Wala kasi siyang helmet habang nagmamaneho at may dalawa pang taong angkas. Basag tong aking cheekbone, meron akong mandibular fracture, as well as dito nabasag yung dito ko. 9 hours akong, sabi ko 9 hours akong patay. Parang wala akong malay-malay. Makalipas ang ilang taon, na-aksidente naman siya habang nagmamaneho ng sasakyan dahil di niya napansing may bahagi ng kalsadang inaayos. Buti na lang daw at naka-seatbelt siya. Simula nung nangyari noon, nagiging mas doble, triple na akong ingat. Very defensive na ako. So, ay masakit. Masakit, mahirap. Binigyan ako ng pangatlo eh. Baka hindi na umabot ng pang-apat. Sa datos ng Department of Health, nasa 12,000 ang namamatay sa bansa taon-taon o 33 tao kada araw dahil sa banggaan sa kalsada. Ang nakababahala, kabilang ang road crash sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga batang Pilipino, edad 5 hanggang 29. Madalas sa mga nabibiktima ay yung mga nakamotorsiklo, habang yung iba, mga pedestrian o mga naglalakad lang. Kaya panawagan ng DOH sa publiko, pairalin ang responsableng pag-uugali sa kalsada dahil preventable o pwede namang maiwasan ang road crashes. Kung magmamaneho, ihanda ang sarili physically at mentally. Siguruhing may sapat na pahinga at huwag mag-drive kung inaantok. Umiwas din sa anumang klase ng distraction gaya ng paggamit ng cellphone. Manatili rin daw kalmado at habaan ng pasensya para maiwasan ang road rage. Kasi pag ikaw ay hindi nag-behave well sa road, ang uwi mo ay sa emergency department. Sana hindi dun sa Oscar. Sabi nung asang rider, ospital o karwahe. Pero tingin ng grupong Move as One Coalition hindi sapat na tutukan ang behavior ng mga motorista. Tingin nila dapat ibaba sa 30 kilometers per hour ang speed limit sa urban areas, gaya ng ginagawa sa ibang bansa. Sa mga urban areas na nag-adapt ng 30 kilometer speed limit, after 2 years, they found that traffic actually improved. Why? Because slower, safer traffic encouraged more people to walk, to cycle, and to use public transport. Suportado naman yan ng DOH, pero dapat din daw gawing mahigpit ang pagpapatupad sa mga umiiral na batas para sa road safety. Kabilang dyan ang Motorcycle Helmet Act, pati na ang batas sa paggamit ng seatbelt. Maka-lax yung ating implementation. Ang dami ng laws eh. Yung NCAP, maraming nahuhuli for speeding, for yung mga illegal traffic movements. So malaking tulong din yon to decrease road crash. Target ng DOH na mabawasan ng hanggang 50% ang bilang ng seryosong injury at mga namamatay dahil sa mga banggaan sa kalsada hanggang 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.